Ang mga pangulo sa naton misa yana, ang aton ginagalangan ng obispo mo, Reverendissimo Jose S. Bantulo, kag kaupod ang mga kapadian. Matindog kita tanan sa pagtuna, kag aton tugato ng Ginoo sa malipayon naton na pagsalita.
Espiritu Santo. Amen. Ang katulinungan sa Ginoo mapa sa iyo tanan. Kag sa imo Espiritu. Mga kaimanghudan, ako untan aton makasalan, agon mangin bagay kita sa pagselebrar sa mga banal na misteryo. Nagakumpisal ako sa Dios na makagagahom sa tanan, kag sa iyo mga kaimanghudan, kay nagkasala ako sindamo kaayo sa isip, sa sormaton, sa himo kag sa dili na himo. Kasalan ko, dako kaayo na kasalan ko. Kaya ginayo ko sa palada ng Perme Berhe na si Maria, sa tanan anghel kag santo, kag sa iyo makaimanghudan, na ipangatsi ako sa Ginoo na aton Dios. Kaluyan manlugod kita sa Dios na makagagahom sa tanan, kag pagapatawad sa aton makasalan, darahon kita sa buhay na waran katapusan. Amen. Gloria sa Diyos sa kaitaasan. Amen.
mangaji kita. O Diyos, Ikaw na nagpakita sa mahal na Birhen Maria sa Tipiyak para palipayon ang mga pinakadutay sa kinab-an. Ihatag sa amon na nangamuyo kami na mag-inspira sa iya mensahe sa hustisya kag sa pagkapantay-pantay sa mga tao. Agud makita ang tanan bilang imanghod sa pagpukaw sa amon sa paghimo san susog sa layi kag tama. Makaigwa kami sing tunay kag masarig na katulinungan. Paagi sa namon Ginoong Jesucristo na imo anak na nabubuhay kalagahadi kaupod mo sa pakiusad sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan na panahon, sa mga panahon. Amen. Maindog po. Ang liturhiya San Sormato. Una na pagbasa. Pagbasa rin sa libro San Genesis. Gintawag sa Ginoong Diyos ang lalaki kaging sabihan, hain ka. Nagsabat siya. Nabatian ko na nagalakap ka sa hardin. Nahadlok ako kaya ako huba kag tumago ako. Nabunga siya, sino nagsabi sa imo na ikaw huba? Siguro nagkaon ka sa nani sa kahoy naging buot ko sa imo na dili kaunon. Nagsabat ang lalaki, ang babae naging butang mo apiki sa ako, ang nagatag sa akong sanhalig sa kahoy, kay kumaon ako sa ni. Nagsabat ang babae, gintintaran ako sa sawa at kumaon ako. Kaya ginsabihan sa Ginoong Diyos ang sawa, kay ginhimo mo ini, sumpaon ka sa tanan na kahayupan, mailaw kag maanan. Magalakat ka sa imo tiyan, kag magakaon ka sing alpog sa tanan na adlaw sa imo buhay. Papawayog ikaw kag ang babae, ang imo mga kaanakan kag ang iya. Dudunuton sa niyang imong ulo, kag tutukubon mo ang likod sa niya. Sormaton San Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio, nagatindog ang reyna sa imo tuo, bulawan ang balod. Nagatindog ang reyna sa imo tuo, bulawan ang balod.
nagatindogan rayna sa imuot. Bulawan ang balon. Pagbasa hali sa libro sa Pahayag. Naabinghan ang santuaryo sa Diyos sa langit, kag nakita sa sulod sa santuaryo ang kabal sa pakigsumpaan. Pakatapos, nagpakita ang usad sa dako na sinyal sa langit. Usad na babae na kabalo sin adlaw nakatungtong sa bulan, kag ang iya ulo may kuruna na 12 na bituon. Gusto siya kang nagaparasiya sa sakit tungod kay siya ti kaanakon. Kag nagpakita pa usad na sinyal sa langit. Usad na dako-dako na pula na dragon, na may 7 na ulo kag napulo na sungay, kag may kuruna ang kada ulo. Ginuyon sa iya ikop ang pantulo na parti sa bituon sa langit kag itapok sa duta. Kag tumindog ang dragon sa tubangan sa babayi na tika anakon. Agod kauna ng bata pag-anak sa iya. Ang babayi nag-anak si usad na lalaki na man magapasunod sa tanan na nasyon sa may kapot na bakal na baston. Kag ginagaw dayon ang anak kag ginara pakato sa Dios kag sa iya trono. Nagdula ang buhay ni Sherto. Ang lugar na ginandam sa iya sa Diyos, agud dito tamanan siya sa sulod sin 1200 kag 60 Dias. Pakatapos, nakakako si usad na makusog na boses halik sa langit na nagsabi, ginanahas na lang sa aton Diyos ang kaligtasan, gahom kag kahadian, kag ang tanan na gahom para sa iya Kristo. Surmadon San Ginoo. Salamat sa Diyos. Pagtindog ko ang tanan para sa pagpamati kag pagtungo sa banal na Ebanghelyo. Ang Ginoo mapa sa iyo. At sa iyong Espiritu. Pagbasa sa Banal na Ebanghelyo susod kan Lucas. Gloria sa iyong Ginoo. Sakto na mga adlaw, dali-dali na nagpakatpo si Maria sa usad na lungsod sa kabukidan sa Judea. Pagsulod sa balay ni Zacarias, ipangumusta niya si Isabel. Nangyari na pakabati sa pangumusta ni Maria, naglukso ang bata sa iyatiyan. Napuno si Isabel sa Espiritu Santo, kag sa makusog na boses nagsabi, mapalad ka sa tanan ng mga bayi, kag mapalad man ang bunga na nasa tiyan mo. Kay sino man ako para bisitahon sa iloy sa nakon Ginoo. Sa makaabot ang imo pangumusta sa akon mga talinga, ang bata sa tiyan ko naglukso sa kalipay. Mapalad ang babayi na nagtuod na matuman ang gintuga sa iya sa Ginoo. Kag nagsulmato si Maria, anakong kalag, nagabalangibog sa kadagpuan sa Ginoo, kag anakong Espiritu nagalipay sa Dios na paraligtas ko. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pagtungo sa iyong Kristo.
Reverend Father Gerald Almanson Jr., ang atong bikag po rin sa The Holy Cross Vicariate, at the same time atong nakora parokomiti sa parokya sa Holy Child of Jesus. Ang atong mga kimanghudan ko mga kapalian sa Becariato, mga sisters and brothers of St. Joseph, mga opisyalis ng atong Parish Pastoral Council, different barangay pastoral councils, mga different mandated religious organizations ng atong parokya, ang mga opisyalis ng atong gobyerno lokal, ang atong hermano kag hermana, Congressman Bong Maron Bravo, Mayor Myron Bravo, Vice Mayor Adela Nacional, mga SB members at mga kapitanes, mga ginikanan, mga batanon, lalo na po ang mag-aako sa Sakramento Santong Pio, mga kabataan, mga nagadipusyon sa aton mahal na Birhen, kang Guadalupe, mga kimanghudan ko sa pagtuo, mayong hangga po, ang malipayong na piyesta sa aton na tanan. Nagaumaw ka nagapasalamat po ako sa mahal na Diyos, kaupod niyo sa matahong na adlaw na ginhatag sa Diyos sa aton, kag sa inspirasyon ni kita magkalibot sa aton mga normal na mga obra, magkalinguhan na kita magtiripon dito sa aton simbahan para maghatag pag-umaw kag pagpasalamat sa Diyos kag honor sa aton mahal na Birhen kang Guadalupe. Amo po ini ang una ko nga pagkadi sa tikaw pagkatapos ang lockdown. Kaya nako po ang pagpasalamat sa iyo pag-imbitar sa akon paagi kay Father Gerald. Sa piyesta po sa naton mahal na Birhen, dumdumon po naton ang aton mga sadiri ng mga pagpasalamat at mga intensyon. Ang aton mga pamilya nga nagkakinahanglan sa padayon nga pagataman sa aton mahal na Diyos, ang mga kimanghudan naton ng mga taga San Fernando nga dili makapauli na lockdown pero nakahandom na nagaupod sa aton yan na at siguro paagi sa aton social media, sa aton Spirit FM Facebook account, makaupod sinda sa aton tanan. Padayon man po kita nagapangadji sa ginaang iyo ko sa inyo para sa akon bilang iyo obispo kag sa ato mga kapadian, lalo na po ang mga kapadian naton sa Isla Santikao, lalo na po ang mga kapadian naton na didihali sa parokya. Yan ang adlaw ginadumdum naton ang 20th anniversary, sacerdotal anniversary ni Father Paulo Cervantes. Ginapod po din naton ang atong mga pagpangadji kay Cardinal Tagle na naga-domdom sa iya Episcopal Ordination, kay Most Reverend Alan Dialogo, Obispo kang Sorsogon na nakadomdom po sa iya Episcopal Ordination. Tanan po ini, urupod po naton nga ihalad sa Diyos, paagi sa pagpangadji sa naton mahal na Birhen, at agan ang kadusad sa aton kagsinda sa mga grasya at bendisyon na hindi kinahanglan. Ang una po nga pwede natin masabi na permitara sa aton mahal na Birhen nga mo po ang nagapanguna nga magbulig sa aton pagmangno sa katahom sa aton buhay, lalo na kita nga nagatuhod sa Diyos. Amo ang Diyos nun na buhay, ang Diyos nun na kalipay nga hatag sa aton Diyos. Nakita tanan, dili lang mga ordinaryo nga mga tao, kundi gintugas ang Diyos na makaigwa sa Diyos nun na kalipay, at Diyos nun na buhay.
Amo po ini ang misteryo nga kinahanglan permi naton mabagat kagdara sa aton buhay. Kag dahil po ginapahanungkod kita sang kaayo sang aton gintunaan kag padayon nga ginapabatyag sang Dios maski sa tunga sa mga pandemya o pagpurbar ang iya kaayo. Nga ini po nga pagmangno sang kaayo sang Dios nga naghatag sa aton sang madalom nga kalipay nga may dara nga katuninungan kag pagkakontento sa aton sa diri. Naghalipo sa grasya sang paglaom. Ang paglaom po nga ginasindihan nato ng kandela sa una nga Domingo sa Advento, ora po sa iba kundi regalo sang Dios nga nagapasarig sa aton nga maski dili po natin makikita sa aton isip ka mga handom, nga maski minsan dili natin mabagat sa aton buhay, kusog na pagsarig ng Diyos maghahatag sa aton sang Diyos nun nga pagkakinahanglan naton. Nga dili po siya magbiya sa aton, nga dili kita pagbabayaan sang Diyos sa tunga sa mga dili naton maintindihan nga mga pangyayari. Kagang paglaom din po, grasya, nga hatagan kita sang Dios sang kusog na pagkita kag pagpatyag sang iyabayhon nga adin sa lang sa aton patalibod. Nga sa mga simple kag ordinaryo nga mga pangyayari sa aton patalibod, bagan ada ang putog sang aton buot kag isip ng Dios nagaupod sa aton. Ang Dios nun po nga kalipay ginaataman man kag ginapatalubo sa ikaduha na kandela sang pagtuod. Nang pagtuod po grasya sang Dios na maako nato ng iya mga hatag. Damo po sabi nga ni San Lucas siksikliglig umaapaw nga nagadanay ang hatag sang Dios na mga maayo sa aton buhay. Pero minsan dili naton makita ini, kundili ini pagkitaon kapabatyagon sa regalo sang pagtuod. Kaya kinahanglan po natin inang pagtuod nga hatag sang Dios. Kag dili lang po nga makita natin sa mabatyagan ang nagadanay nga hatag sang Dios sa aton, kundi na maako natin ini, masabat nato ng iya panawagan ang pagpakilala sang Dios sa aton buhay. Kung ginahimo po natin ini, nagabunga po ini sang madalom nga kalipay. Nga buwas po sindihan naton ang bago nga kandela sang kalipay. Nga ang kalipay uralan naghali sa mga hatag na material sa Ginoo. Uralan na naghali nga ginlikay kita sa mga pandemya o mga pagtiyo sa buhay, kundi ang madalom nga pagkilala nga ada ang Dios. Amo ang burabot, ang sekreto sang gahom sa matuod nga kalipay. Kag siyempre, sa masunod nga mga adlaw, ang matuod nga kalipay nagali sa ikaapat nga kandela sang pagkamuot kag katuninungan nga dara sang aton paraligtas sa Hesukristo. Ano po ini para sa akon ang una nga grasya nga hatag sining pagselebrar sa aton mahal na Berhen. Yan ang titulo, Berhen sang Guadalupe. Klaro po sa aton unang pagbasa, bago ang paghulog sang tao sa sala, ang hatag ng Garden sang Eden, ang hatag nga buhay sa paraiso, maski nasira, nawara sa gahom sang sala, pero ada ang paglaom nga ikabalik sang Ginoo, ini nga klase sang Eden kag garden sa paraiso sa atong buhay. O sa aton banal na ebanghelyo, pagkatapos sa aton mahal na Berhen nakabati sa mga baba ni Elizabeth nga napuno sa Espiritu Santo nga nagaumaw sa iya, paladan ka sa tanan nga mga babae, paladan ka dahil nagtuod ka sa mga ginsabi sang Ginoo sa imo.
Sa katapusan ng aton mahal na Berhen, nagsabi sa iya, ang akong kalag nagabalangibog sa kadaguan sang Ginoo, ang akong espiritu nagalipay sa Dios nga paraligtas. Amo po ini ang dapat regalo nga hatag sa mahal na Berhen sa aton nga magdako nga pagdibusyon sa iya. Ang espiritu kag ang kadakuan sang pagkalipay na hali sa Dios. Siguro ang duha ka mga tao nga ehemplo kag modelo sini nga may dako nga debosyon nga ginhatagan sa kalipay sa aton mahal na Berhen, ora sang iba kundi una si Papa Juan Pablo II. Aram po nato ng istorya sang iya buhay. Malisod po ang gintunaan sang iya buhay. Malisod po ang pagtiyos sa dalan sang iya buhay. Pero ginhimo siya nga banal na Santo Papa. Kag permi siya nagasabi sa aton, dili magkahadlok, lalo na sa mga batanon. Kag dara niya permi ang pusog na paglaom, kag ang matuod nga kalipay sa iya pagpangalangibog sa maayo nga balita. Ibig ko sabihon, puso sang iya ministeryo kag buhay, amo ang pagsarig sa Dios, kag ang iya pagsarig sa Dios nagahatag sa iya sang kusog nga may kalipay. Ang pangduha po ka ehemplo sini, oras ang iba kundi ang aton mahal na Santa Teresa kang Calcutta, nga para sa iya ang intero nga paghalad sa iya buhay sa Dios, ang iya intero nga paghalad sa iya sa diri na pagserbisyo sa iya kapwa, kag ang espesyal nga regalo nga dapat dara niya kag sang iya mga madre, amo ang kalipay. Kagaran po nato ng iya buhay, ada po sa kalibutan sang mga tao nga nagtios sa gitpabayaan. Sabi sa nag-describe sa iya, ang iya balay ginapakalibutan sang baho sa kapobrihon sang tao. Ang iya pagkaon dili man maayo, ang iya higdaan matugas, ang iya ginaobra, ginabagat ni permi ang tanan nga makalisudan sang tao. Pero sa tunga sang dili maayo nga pagkita naton sa sitwasyon sang iya buhay, dara niya ang matuod nga kalipay. Ay sabi niya, sa atong pagserbisyo, dili lang kita nagaataman ka nagahimo sa atong responsibilidad. Kinahanglan, nagaataman kita, nagahimo kita sa atong responsibilidad, dara ang kalipay, hali sa atong pagsarig sa Dios. Pangduha po nga dara sa atong selebrasyon, ora sang iba kundi nga pahanumdumon kita, sa minsan nagakalimot kita nga kamatuoran sa atong pagtuod. Nga ang Dios nagabisita sa atong buhay. Ora siya nagapabilin dito sa trono sa langit. Ora siya nagapabilin ng distansya sa kabutangan sang tao. Kundi ang Diyos nagabisita sa aton. Kagamo po ina ang panahon sa Advento, paghulat sa pagkadi sang Ginoo, sa katapusan sang panahon, sa selebrasyon sa unang nga Christmas, kag sa adlaw naton nga buhay. Yan na, ginpahayag ina nga kamatuodan sa atong matahong nga banal na Ebanghelyo susog kay San Lucas. Ang pagbisita sa mahal na Berhen Maria sa iya primahon na si Elizabeth. Dali siya ng kadto, agarap po naton. Salamat, kumag-agi pa ako sa may lagundi, malisod. Ang malayo, hindi man malayo yan na. Pero shortcut na, talisay na kagdalagan, kadali lang magkadi. Pero aram po naton, ang pagbisita sa aton mahal na Berhen sa iya primahon, dili. Pero nagbisita siya. Yan din po ang nangyayari, hasta yan na. Siya nagabisita sa aton. Kag ang daran niya, wala sang iba kundi burabot sang tanan niya grasya, burabot sang tanan niya kalipay, burabot sang tanan niya kayuhan para sa aton.
nga waray pa kundi ang iya pinalangga ang anak si Jesus na aton para ligtas. Pero aram po naton, dili lang nangyari sakto nga panahon, nangyari man sa istorya sa aton simbahan. Kaya next year, magaselebrar kita 500 years sang pag-abot sang Kristyanismo ni aton pungsod. This year, ginaselebrar naton ang 489 na tuig sa aparisyon sa aton mahal na Birhen ang Guadalupe. Aram po nato na nangyari December 12, 1531, ang pagbisita sa mahal na Birhen kang Guadalupe. Aram po naton ang iya simple kang matahong nga istorya. 1520 o 21 nga amo man po ang tuig nga nagkadi ang mga Espanyol sa aton lugar. Amo din po ang tuig nga naggana sinda kontra sa mga Aztec Empire dito sa Mexico. Sabi isang istorya, yan po ang pinaka malisod nga istorya sang istorya sa atong simbahan. Sa Europa, amo po ina mga tuig sang Reformation. Ni Martin Luther nagkontra sa simbahan, kaya naghatag, sabi sang sa iya, the greatest catastrophe nga nangyari sa atong simbahan dito sa Europa. Kag sa man po nga panahon ang Espanya under sa mga Muslim, bago lang sila nakabawi, naggana. Pagkakana ninda sa kapoblihan, siyempre, ginkuha sa tanan nga mga Muslim ang inda mga kayamanan. Nagkanisinda sa Pilipinas, nagkadto man sinda sa Mexico 1520. Kag dito sa Mexico, aram po naton, dili madali ang pagbalangibog sa maayong nga balita. Dili man sinda permit insigida ginaako sa mga tao. Siyempre, ginpangguba ang mga templo sa mga pagano, ang mga pagano nagakontra sa mga misyonaryo. Damo po ng mga problema dito. Malisod ang pagbalangibog sa maayong balita dito. Kaya nagpadara ang Espanya sa musad ka obispo dito para maghatag order. Mangin maayo ang pagkakaman sa mga tao. Nagtukod sang parokya, yan ako lang naaraman matahong na istorya, nagtukod sang parokya ni Santiago Apostol, na mo po ang pinakapuso nga debosyon dito sa Espanya, Santiago Apostol. Nagtukod din sinda kang eskwelahan, Holy Cross nga eskwelahan dito. Pero nagsabi ang obispo sa iyang nasulat, kung dili mag-entra ang langit sa iya paghatag sa mga grasya, bagan magabalik kita sa distroso ng mga sitwasyon didi, dahil kulang ang mga Espanyol dito, ng mga misyonaryo, mga soldado, nagaribok ang mga tao. Kaya nagpangadi siya sa piyesta sa mahal na Birhen kang Immaculada, December 8. Dahil po ang Franciscan may kusog nga debosyon sa Immaculada Concepcion, dahil amo po yan ang patron ninda. Saya pagpangadi sa piyesta sa Immaculada Concepcion, bagan dito lang po yan sa Batuan, ang Holy Cross School, na bagan ada lang po sa aton lungsod sa Jacinto. Nagpangadi siya sa Diyos ng Mabulig, December 8, 1531. Nagturog siya, sabi sang biographer, pagbata niya, ada na nagabot si Juan Diego. Si Juan Diego naman, usad papakulang ginkonverter na Kristiyano. Naglakad siya 4 ka oras sa pagkato dito sa simbahan sa pagsimba. Parang hindi siya mag-agi dito sa dagat, nag-shortcut siya sa mga bukid. Kag mentras nagalakad siya pakato sa simbahan,
may nakita siya nga kusog nga ilaw dito sa bakulod, bakilid sang Tipiya. Nakabati man siya sa mga kanta, sa mga pispis o sapat. Kung dili ako magsumaton, mabatian po nato ng sapat. Ginsunod ni Juan Diego ang ilaw kag ang kanta sa mga sapat. Pero pariya paglakat, aram po nato na nangyari, nag-udong ang kanta sa mga sapat, nagpuna ang kanta sa mga bakilid, sa mga bukid. Yan po ang naghatag sa iya sang wonder and amazement, curiosity. Kaya nagpadayon siya sa pagkita kung ano nangyari ay para sa iya siguro ining bukid, amo po ini ang paraiso sang panahon sa iya mga ninuno. Ang paraiso para sa inda amo ang katahuman, mailaw, kag matahong na lugar. Kag dito aram po nato na nangyari, nabagat niya ang aton mahal na Berhen sa Meninda 15 to 16 years old nga babae ka nagpakilala, ako ang mahal na Berhen, forever Berhen, kag matuod nga nanay sang matuod nga Dios. Kag nagsabi, ginasugok ikaw, katuwi ang obispo dito, kag sabiha, nga sa sininga lugar, pagatindogon ang akong simbahan. Ang simbahan, kung sabi niya, paagi sininga simbahan, ihatag ko siya sa iyo, pag ipakilala ko siya sa iyo, ora iba kundi ang ianak, pag magapadayon ako, nga magatiner didi, para makapatyag ka mo, sang Diyos no nakaluoy, kag iloy no nakaluoy, sa tanan na nagapangadji, sa akon, nagapanawag, bendisyonan ko ang inda obra, ayuhon ko ang inda mga masakit, atagan ko, sang pagpatyag, sang kaluoy, kag maayo nga pagataman. Nagbalik si Juan Diego 4 ka oras, nagkadto dito sa obispo, puro pariyo sa kanan nga mga obispo nga matugas ang ulo. Siyempre, ora nagpamati, sino ka ba? Nasabihan ako na magtindog dito sa simbahan, siguro pwede man nga didi sa San Fernando, pero dili dito sa mga bukid, marayo. Kaya ora siya nagtuod. Pero sabiha, nagbalik dito si Juan Diego 4 ka oras, na dito nagahulat ang mahal na Iloy. Kag sabi niya, mahal na Birhen, dili ako pagpilia, pili ka sang padi, sang maara magsurmaton, sang kilala, sang pudiroso nga tao, para magsurmaton sa obispo. Ako, usad lang, kawarat pulos nga tao. Jutay lang ako nga hagdan, punta lang ako sang pisi, jutay lang ako nga dahon. Dili ako pagsugua na magbalik sa mga obispo. Pero ang mahal na Berhen nagsabi sa iya, dili, ikaw ang ako ng ambasador, pinili kag isugok ko. Balik ka dito, nagbalik man siya. Pagkatapos ang obispo nagsabi, sabi sang istorya, mentras wala si Juan Diego, nag-iruhurot man ang obispo, siguro nagsunod man ang banal na Espiritu Santo sa iya puso. Pero nagsabi siya, balik ka kag magdara ka sa mga tanda. Prueba nga ikaw sinugo sa mahal na Birhen Maria. Nagbalik siya sa mahal na Birhen Maria. Sabi sa mahal na Birhen Maria, was ihatag ko, balik ka didi, pauli ka anay sa balay. Kagarapo nato na nangyari sa pagpauli niya sa balay. Dito nakita niya, nagamasakit niya nga tiyoon. Dili siya makahali. Kaya 2 kaadlaw siya dito nagataman. Ora niya gintuman ng obispo, ora man niya gintuman ng mahal na Birhen Maria. Dali na lang mapatay ang tiyoon after 2 days. Sabi sang tiyoon niya, Kristiyano ako, gusto ko mapatay bilang usad ka Kristiyano, tawag ka sa padi para magkadi, hatagan ako sa katapusan na sakramento.
Nagkatuman si Juan Diego sa simbahan, pero wala siya nag-agi dito sa tipiyak kasi nahadlok siya, nadumduman niyang promesa sa mahal na Birhen Maria, nagpanagok siya. Pero araw po nato na nangyari sa dalan, nagpakita ang mahal na Birhen Maria, nag-excuse si San Juan Diego dahil nahadlok siya, nauritan siya sa ating mahal na Birhen. Pero sabi niya, dili, nagaran po nato na nangyari, dili ka magmundo, mag-andal, ang imo tiyoon mag-aayo, balik ka dito sa obispo, kagang tanda, kadto ka sa taas ang bukid, makita mo ang burak, kuhaon mo. Naisip ni Juan Diego, kang una ko nga pagkita, wala man sang burak dito. Pero ginsunod niya, nagkadto siya dito, nakita niya ang burak, ginsulod sa iyak tilma, nga mo po, ang ato na araman, kunhain, ada na ang imahin sa mahal na Birhen. Ang mga rusas dito, nagbalik siya dito sa obispo. Kagaran po nato ng istorya, ang mga rusas, sura nagatalubo sa mga lugar, kundi sa southern Spain lang, kunhain ang obispo nagali. Kaya klaro para sa iya, nga initanan, nagali sa mahal na Birhen Maria. Kagamukuin na ang istorya. So sa istorya sa aton simbahan, nagabisita permi ang aton mahal na Birhen. Kagina, dili nagapadayon nga istorya, kundi kamatuudan nga hasta yan na nagabisita sa aton, nga nagaabot di sa San Fernando bilang aton patron. Bago lang natapos ang aton asembleya ng mga padi, kanagasabi kami nga ang inyong ngaran sa parokya titulaan is the Holy Childhood of Jesus. Pero ang inyong patron, amo, ang aton mahal na Birhen kang Guadalupe. Kagarampo naton ang dara sining patron. Ang dara niya wala sa iba kundi ang kamatuuran sang kaayog sang Dios. Sang pagbatyag sang Dios sa aton tanan ginabatyag. Halimbawa ginasabi, nagsurmato ng mahal na Birhen sa lingwahe nga maintindihan ni Juan Diego. Kaya siya ang unang misyonaryo. This year po amo ang Year of the Mission. Ad Missio ad Gentiles. Dara nato ng mayong nga balita para sa tanan nga mga tao. Kag ginapurma kita nga maging disipulos nga misyonaryo ni Kristo. Kaya ang sormaton na ginagamit amo nga maintindihan sa mga tao. Dili lang po ini ibig sabihin mas patenyo. Sormaton sang kaluoy, sormaton sa pagbatyag sa mga pagkakinahanglan sang tao. Lalo na po nga maintindihan naton nga dili po kwarta ang puso sa aton buhay. Kaya dapat po dili kita madara sa kwarta o sa mga butang nga kinapanon, kundi ang kusog sa aton pagtuo, ang paghimo sa maayo, ang pagsunod sa kaburuton sang Dios. Amo po ina ang lingwahe sang Dios naging tanom sa kadawsad sa aton. Dili po ang lingwahe sang kahadlok, dili po ang lingwahe sang katamad, kundi lingwahe sang kusog nga pagtuod nga nagadali-dali kita dara ang Ginoo para pariyo ka aton mahal na Birhen ang tanan nga mga tao magabatyag sang kaluoy sang pagpalangga sang Dios. Pagnanuman si Juan Diego, ultimo nga native, nagpakita mang mahal na Birhen sa bayon sang ina mga tao para ipakita sa aton nakaupod naton siya, hindi sa ekstranghero, hindi siya distansyado sa aton. Siya mahal na Birhen nga nagapalangga sa aton, nga magadara sa aton, apiki ka Jesus, nga mo po ang katumanan sa aton buhay.
Kung amo po ini ang kamatuodan ng Diyos na gabisita sa aton kita man, dara naton ang kusog na pagtuod sa mahal na Berhen, kag debosyon sa iya, daron man naton iyan sa pagtukod sa aton Kristohanon na katilingban, sa pagpatalupo sa makahong na parokya, sa aton mahal na paratubos sa iya pagkabata. Pangtulo po kag katapusan. Ang mahal na Berhen nagadara sa aton dili lang sang paglaom na makapatyag tita sang kalipay kag pagpalangga sang Dios, kundi paglaom nga magadara sa aton sa gloria sang kalangitan. Namo po ang aton ikaduha nga pagbasa sa libro sang Pahayag kapitulo 11 kag una nga mga bersikulo sa kapitulo 12. Nag-abri ang langit, nakita ang sanctuary sang Dios, kag dito ang dako-dako nga sinyal, nakita usad ka babayi, ginabatuan sang adlaw, nagatindog sa bulan, ginakurunahan sang 12 ka mga bituon, kiginako ng babayi. Kagaram natin po kung sino yan nga babayi, oras ang iba kundi ang mahal na Berhen Maria, para ipahanumdum sa aton ngang katapusan sa aton buhay, didi sa kinap-an, kundi sa gloria sang Ginoo. Sa libro sang Exodo, nagpanglakato ng kaban sa pakigsumpaan, kaupo ni Moises, nagabot sa lugar, naging promesa sang Ginoo. Pero ang katapusan po nga Exodo, ora dito nga nagabot sinda, kundi sa panahon ni David, nga nakita niyang nawara nga kaban sa pakigsumpaan, nagpadayon hasta makaabot sa templo naging obra ni Solomon. Dito ginplastar ang kaban kapakigsumpaan. Ina po nga kaban kapakigsumpaan, buhay nga presensya sa Dios sa inda pagpanglakaton. Pero sa istorya po ninda nawara ang amo nga kaban. Pagabot ni Jesus, may bago nga pagtuga, bago nga Exodo, kagang bago nga kaban. Wara sang iba kundi ang aton mahal na Berhen, sulod sa iya sa bakan. Ang pinakapulo nga sugo, naging sumaray sa persona ni Jesus, sugo sang pagkamuot. Kaya ang ginhimo niya pagkadto sa Jerusalem, ginhimo po sa panahon ni David, ginhimo sa panahon ni Solomon. Kaya kang nawara na po yan, nakita na sa libro sang Pahayag, dito na sa kahanian sang Dios. Para ipapatyag sa aton ngang matuod nga paglaom kagalipay, nga tanan kita makabalik sa Ginoo didi kaupo niya hasta saya kahanian. Wala sang iba nga mag-upod sa aton, kundi ang aton mahal na Berhen. Siya nga nakaaram kung papaano sunodon sa Jesus sakto sa iya panahon hasta yana sa aton buhay. Kaya damo-damo po nga salamat sa iyo padayon na pagdebosyon sa aton mahal na Berhen Maria. Yan na po nga tuig, yan ang adlaw, ginadeklarar ni Pope Francis after 125 years anniversary sa pagkorona sa iya na mahal na Berhen pang Guadalupe ni Leo XIII ang tuig 1895, 125 years ago. Kaya sabi niya, atagan ko sa indulhensya plenary ang tanan na nagadebosyon sa aton mahal na Berhen Maria, na dapat ada may larawan ka o imahin sang Guadalupe, may dako ka nga debosyon, nagasimba ka, nag-ako sa banal na komunyon, banal na confession. Pero kung dahil sa pandemya, maski sa balay lang po, sabi niya,
pwede hatagan tuna yan na asa next year sang plenary indulgence. Kagaran din po naton ang istorya sang Guadalupe. Tuig 1571, may gera sa Lipanto, Muslim-Kristiyano. Kagaw medyo dihado ang mga Kristiyano dahil dili sila eksperto, kulang sa inda armamento, pero sa bulig, sa pagpangadik sa Santo Rosario, at usad sa mga barko dito nga pangaway, sabi ninda, may mahal na Berhen kong Guadalupe nga imahin nga halik sa Mexico, pagpaagi sa amo nga grasya, aram po nato na nangyari. Naggana kag nakaigwa kita sang piyesta October 7, 1571 sa banal na Rosario sa bulig po sa Our Lady of Guadalupe. Siya po Immaculada Concepcion sa Bayhon, Santipea. Kaya ginatawag natin lang siya Our Lady of Guadalupe. Guadalupe means ang dalong sang sapsuba kunhain nagadanay ang katulinungan kag grasya sa Dios. Amo po inang pagpangadiko sa iyo tanan ng San Fernando kagang tanan na nagadebosyon sa mahal na Berhen kang Guadalupe, bagan mga base sang suba nagadanay ang grasya sa iyo pakadto sa aton mga kaimanghudan nga nagatuod ka nagapalangga sa Dios. Mahal na Berhen kang Guadalupe, iampo mo kami. Viva la Berhen! Nagsabi si Jesus, kadi kamo sa akon kamo
na napapagal kay nabubugatan, paghatagan ko kamo sing pahuway. Nagsarig sa ni na promesa, aton niya na ipresentar ang ato mga kinahanglan, ang aton pangamuyo, Ginoo, pamatia namon pangamuyo. Ginoo, pamatia na amon pangamuyo. Na Santo Papa, kag mga obispo sa simbahan, giyahan kami sa mga dalan sa katulungan kag pagkipag-ulian. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia namon pangamuyo. Naan mga natintaran na mahurog sa kawaran paglaong sa idalong sa magburug-bugat ng mga problema, makahanap simpa sa nalimutan kan Jesus, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia na amon pangamuyo. Naan mga nagasapay sing pagtios sa pag-isip magkamit sing katulinuhan kang Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia namon pangamuyo. Naan mga ginpabugatan sa sakit sa katawan, makamutan ang kaginhawaan, kag pag-ayo sa pag-ataman, kag pagpangamuyo sa mga nag-ataman, sa ina mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia na amon pangamuyo. Naan mga nagdaliwan, makamutan ang warang katapusan na pagpahuway, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia na amon pangamuyo. Langit no na Ama, nagpromesa ang imo anak na hatagan kami sing pahuway ko nabubugatan. Tuguti na permi kami makasabat sa iya pag-iya, kapakusugon kami na mangin instrumento sa iya katuninungan, pagikan Kristo na amon Ginoo. Amen. Ngayon Diyos po.
Mga pangadji kamo makaimanghudan ako ng akong dagang iyo sakripisyo, ako malugod sa Diyos Ama na makagagahon. Matunan manulod sa Ginoo ang sakripisyo sa imong mga kamot, sa kamawan ka gloria sa iyang ngaran, sa atongan kaayuhan sa salintiro niya na banal na simbahan. Sa gahom sa Espiritu na naglandong kan Maria o Ginoo, kanaghimo sa iya sa bakan na mabungahon, kabanala ang mga regalo na ginadara namon sa ninaltar, pagi kan Kristo na amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo mapa sa iyo. At sa iyong espiritu, Itaas ang iyong mga puso. sinasalamun sa Ginoo, Magpasalamat kita sa Ginoo na atong Diyos. bagay ini katama. Tunay man gayod na bagay kag tama, matanos ka nagaligtas, permi kag maskiniin, na kami magpasalamat sa imo Ginoo banal na Ama, Diyos na makagagahong mas na lang, kag mag-umaw, maghatag sing gloria, kag magpahamtang sa imo sa kapistahan sa mapalad na Permiberin na Maria, Berhen sang Guadalupe. Siya nagli sa nibubugtong na anak sa paglandong sa Espiritu Santo, kag sa nagadanay na gloria sa pagkaberhen, ginpalukop niya sa kalibutan ang walang katapusan na liwanag sa Jesucristo na amon Ginoo. Pagi sa iya mga anghel nagaumaw sa imo kamahalan, nagasamba sa mga dominasyon, nagapangudog ng mga gahom, kag ang paladan na sirapin nagaselebrar sa urupod na paglipay. Kaupunindan na ngamuyo kami suguan ang amon mga boses, magbaton na mapakubabaon sa pagpahayag na nagasabi. Ikaw man gayon ang banal Ginoo, ang murabot sa tanan na kabanalan. Kaya ginaayon namon pabanalain ni na mga halal sa tunog sa nimo Espiritu, agod para sa amon magin, lawas sa dugo sa namon Ginoong Jesucristo. Sa ginadara siya pagkatto sa pagtiyos na tuyo na ginako, ginkuang tinapay, magpagpasalamat ginpiha, ginhatag sa iya mga disipulos na nagasabi, Uhaa niyo initanan kagkauna, kay iniyan akong lawas na ihalad para sa iyo. Sa paniyo na paagi, pagkapanigabi, kag pagkuwasan kalis na nagapasalamat ni hapon, ginhatag sa iya mga disipulos na nagasabi, Uhaa niyo initanan kag inuman, kay iniyan kalis sa akong dugo, san bag-o kabaran katapusan na pakigsumpaan, na papabuloson para sa iyo kag para sa kadamuan, sa pagpatawad sa mga kasalaan, imuan niyo ini sa pagdumdum sa akon. Ang misteryo san pagtuon.
Kaya sa pagdumdum sang iya pagamatay kapag kabuhay gihapon, ginahalan namon sa imo Ginoo ang tinapay san buhay, ang kalisan kaligtasan, na nagapasalamat ka kami angay mo na magtindog sa imo tubangan, magserbi sa imo. Pag inaayo naman na may pakumbaba na sa pagbayin sang lawas sa dugo ni Kristo, diri punulugod kami sa Espiritu Santo na makaurusan. Dumduma Ginoo ni simbahan na lubog sa entero kalibutan, agod madara mo siya sa kapunuan sa pagkamot, kawapan ng Santo Papa na si Francisco, anamong bispo na si Jose, kataran ng mga padi. Sugad man dumduma na ang mga igmanghod na nagkaturok sa paglawom sa pagkabuhay gihapon. Kagantanan na namatay na nasa iyong pagkaluloy, tagbatunas sila sa liwanag sa inyong bayong. Kaluyi kami tanan, pinayon namon, agod maginangayan sa warang katapusan na buhay. Kaupod ni Maria Barhenelo sa Diyos. Ang mapalad na si Jose na yasawa, ang mga apostol kagantanan na santo na nagpalipay sa imo sa kinaban, kagumawang kamalugod na kataga si Gloria, paagisan ni Manak na si Jesu Cristo. Through Him, with Him, and in Him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Kita na ginulitan sa nakaligtas na kasubuan, ginpatalubo sa mga Diyos na duduan makusulong buod na nagasabi. Agawa kami sa tanan na karautan na nangamuyo kami o Ginoo, ihatag na may maayo na buod ang katuninungan sa amon mga adlaw. Agod kami na pinasarig sa bulig sa imo pagkaluoy, malitas mo lagor permi sa kasalaan, maharayo sa tanan na kasabukan, sa pagulat, sa palada na paglaom, sa pagabot sa amon paraligtas na si Hesus Kristo. Amen.
sa imo mga apostoles, ang katulinungan ginabilin ko sa iyo. Ang akong katulinungan ginahatag ko sa iyo. Dili mo pagkitao ng amon mga kasalaan, kundi ang pagtuod sa nimo simbahan. Kagang ngayon mo lugod, nahatagan siya sa katulinungan kag pagkaurusad, susog sa imo kagustuhan. Ikaw nabubuhay ka nagahadi sa panahon sa tanan ng mga panahon. Amen. Ang katulinungan sa Ginoo pimilugod mapa sa iyo. Kag sa iyong Espiritu. Magpataghatag kita sa tanda sa katulinungan. Espiritu. Adi si Jesu Kristo, ang Kordero san Dios, adi siya nga nagahali sa makasalan san kalibutan, mapalad na magintawag sa panigapi san Kordero. Ginoo nila kabagay ang magsulit ka sa silong sa nakong bubog, pero sa biyala sa sumato, kagan akong kalawag ng bulong. Lawas ni Kristo.
mga kita. Ang sakramento na amon nabato no Ginoo makapahayag lugod perdi sa amon buhay sang gahom sang imo kaluoy. Agod kami na nagadumdum sa pagtuod sa niloy sang imo anak, maligtas lugod sa pag-ako niya na mangintaw. Pagi kan Kristo na amon Ginoo. Amen. Maingkod po ang tanan. Yan na aton pagkahimuon ang formal na pag-install sa aton mga dagdag na hermano kag hermana mayores na amon ang magapamuno sa paghatag sa serbisyo sa atong parokya. Yan na maabot na tuig 2021. Silda na tawagon kag iga-presentar ni Engineer Jerome Maximo Asaula, ang Chairman sa Commission on Temporalities sa aton Parish Pastoral Council. Bilang Chairman sa Commission on Temporalities sa aton Parish Pastoral Council, kagsangaran sa parokya sa Banal na Niño Jesus, malipayon na ginapresentar ko sa iyo ang atong mga dagdag na hermano kag hermana mayores na sub-ministry sa atong Parish Commission on Temporalities sa pagserbisyo sa mga temporal na aspeto sa atong simbahan. Ini ang mga dagdag na nagsabat sa panawagan sa nagsabi ng trabaho. Brad Joseph kag Sister Tori Amante. Sister Clarita Sagan. Brad Astrofel Sr., Sister Mercy Quintanar, at Sister Janet Quintanar. Brad Loneto and Sister Anilita Septura. Brad Rene and Sister Nora Malindugan. Brad Josel and Sister Esther Padua. Sister Cleofe Malindugan and Sister Naida Miranda. Brad Leander Jr. and Sister Alura Arturbos. Brad Juan and Sister Susan Islar. Brad Rene and Sister Heidi Cervantes. Brad Justado and Sister Gemma Wong. Kang ang pamilya ni Brad Lito Aliacera. Sinda ang magapangulo sa paghatag sa nasabi na serbisyo yana na maabot na tuig 2021 dili sa atong parokya sa Banal na Niño Jesus. Mga kaimahutan, kamugin pili sa Diyos sa sani na panawagan. Aniyo responsibilidad, among pagrulig sa pagpangataman para sa kayuhan, pagpamingihan, kinanglanon, material, kag espiritual sa ating simbahan. Usad na kaagis ang pagbalangibog, pagpagpatalubo sa pagtuon na Kristiyano, dili sa nina parokya, sa pag-ikusad sa iyo, Kura Paroko. Kaya na isusunod naton ang pagpanungpa sa naton mga hermano kag hermana ngayon. Ngalugod po. Pagpanumpa sa pako ng mga hermano kag hermana mayor sa atong parokya. Manan. Ako, si Mr. nagpili na maging hermano mayor. Ako
ko si Mrs. nagpili na maging Hermana Mayor sa parokya sa banal na Niño Jesus. Nagapangako na sa bulig sa grasya sa mahal na Diyos, ako tutumanon akong responsibilidad sa pangataman para sa kayuhan pag sa mga pagkakinahanglan material pag-espiritual sa atong simbahan. Bilang usa na paagi sa pagbalangito kapag palatulo sa Kristiyano na pagtuot para sa katumanan sa kayuhan sa atong parokya sa atong mahal na simbahan. Sa paagi na anak sa kabuhay pakita ko sa tanan ang kayuhan pagkamuot sa Diyos. Binigyan ang iyong aman, pagi ng Kristo, na amang Ginoo. Amen. Kagako bilang testigos kag otoridad sa simbahan, akon ginapamatudan ang inyong ginpanumpa sa tubangan sa Diyos, kag sang iya katawhan, kag bendisyon na lugod kamo sa Diyos na makagagahom sa tanan, ang Ama, kag ang Anak, kag sa Espiritu Santo. Palakukan ko naman sila bilang sila sa ating kahiway sa inyong pagkako na magserbisyo sa atong parokya. Matindog tabi ang tanan para sa pagbindisyon sa mga imaheng kagkandila. Pagdidisyon sa mga imahin at kandila. Namungutan ko ng mga kaimanggunan, mga kita sa Diyos na makagagahom sa tanan, na magbago kita kung maging mga imahin ni Kristo, pagi sa tudukuot na pagpangadi sa bulig sani ng mga imahin. Makagagahom na Diyos, ora mo ginadili sa amo na paghimo sang imahin sa imo mga banal, sa bato o sa pintura, agos sa kada pagkita namon sa ni, madumduman namon ang inda mga maayo na himo, nagang kabanalan sa ni na mga santo. Sa imo kaayo nagapangamuyo kami sa imo, bendisyonan, kagpabanala ini na mga imahin, sa paghatag sing honor, kaghandumanan sa amamahal na Iloy na Maria, Nuestra Señora, Virgen San Guadalupe, naging pili na patrona sa ni na parokya. Imo ang mulugod ng ibisan sito na adi sa tubangan sa nina imahin, mangin mahigo sa paggalang kapag umaw sa iya, pagi sa mga bunga sang iya maayo na ginhimo, sa iya mga pagpangadi, makabaton lugod siya hali sa imo, si mga grasya sa iya pagkabuhay, kag maabot niya ang gloria sa warang katapusan. Ini amon ginaayo, pagi ka na sa Kristo imo anak, uktong anak ng kagamon Ginoo. Amen. Kawili ng mga kandila, magpadumdum lugod sa aton na si Kristo ang maong ilaw sa kinapan. Sa iya pagkabuot na pagkaluoy bendisyoni lugod ini, Ginoo, kag pabanalon ini na mga kandila, agod sa kadlaw ninyo sa pagkabuhay, agod sa kada adlaw niyo sa pagkabuhay, makatagod kami isip kapawa paagi sa pagbulig sa iyo kapwa. Hasta na maabot niyo ang buhay na walang katapusan, pagi kan Kristo na among Ginoo. Amen. Mga hingkod tabi ang tanan. Niya na ihatag ang imahin kag ang mga sindi na kandila sa mga hermano kag hermana mayores. Tanda sa danay na pagpangataman sa aton mahal na Birhen Maria bilang panalmingan sa indagin ako na trabaho sa aton parokya.
Ang kandila tandaan sa kapawa ni Kristo na danay na nagahatag sa inda sin kusog sa pagtuman ninda sa inda responsibilidad naging pangako. Mga hermano ug mga hermana, batuna ini na imahin ka kandila agod ang iyo pagkamuot sa Dios amo maging ilaw pagusog sang iyo pagtuman sang iyo responsibilidad sa simbahan. Amen. Ang Ginoo mapasa iyo. Kag sa imo espiritu. Magpangagi kita para sa akong kaimangunan na nangatutos. Biligan niyo po ako, mintas ko na nag-iisip at nagpangagi para sa inda at sa tanang makilala natin ko didi na nagpinahangad sa akong pagpangagi. Ang Diyos na naghatag sa kalipayan sa kinapaan, pagi sa pagdudos sa mapalad na Birhen Maria, pabanalon, pagpunoon, lugod sing bendisyon ang iyong mga puso sa banal na kalipayan, pagilikay kamo, kag sa iyo, pagiging anak, sa nanuman na karautan, sa kapanuunan, sa mga panahon. Amen. Salamat sa Tutoy, sa Gerald. Salamat man sa Spirit FM na nagapot sa aton na pwede niyo po maskan sa iyo Facebook account para makita niyo po ang iyong bayhon ang aton selebrasyon. Agora po kita nagakalimot sa aton handog kagdanggo na makaigwas ang another parish didi sa aton parokya. Kaya pangadian po natin ini na matuman mo po ini nga handog natin. Pagtindog po kita tanan para sa katapusan na bendisyon. Ang Ginoo mapasa iyo. Kag sa imo espiritu. Ito po ang mga ulo para sa pagbendisyon. Ang Diyos na paagi sa panganak sa mahal na Birhen Maria, naguot sa tanan na kayuhan, natubuson ng katahuan, ang ngayon lugod kamo na payamanon sa niya bendisyon. Amen. Kang nagpatagan niyo permi kang maskidiin sa iya pangataman na paagi sa ni ang inangayan kamo na magbaton sa gitunaan sa buhay. Amen. Kag kamo nga nagatilipon niya na adlaw sa malulot na kaisipan, magdaralugod gihapon sa mga regalo sa mga espiritual na kalipayan kag sa mga lingitnon na premyo. Amen. I invite my brother priest to join me in part blessings to all of you present and to all the people of San Fernando. Kag ang bendisyon sang Dios na makagagahom sa tanan, Ama, kag Anak,
kag Espiritu Santo maglusan lugod sa iyo, kag magpabilin hasta na lang. Amen. Lakat mo, tapos na ang banal na misa. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva!